hapon, lalo na doon sa parts on corruption. Parang ikaw yung unang pumalakpak doon sa nung tumira sa presidente. Bakit naman hindi? Una sa lahat, binabati ko ang Pangulo sa kanyang State of the Nation address. Ikinagalak ko na ginamit niya ang ating sariling wika ng 99.9% sa kanyang talumpati. Gayon din, yung kanyang talumpati sumentro sa mga serbisyo publiko. Kung mapapansin ninyo, hindi niya tinalakay anumang may kinalaman sa politika, sa ekonomiya sa pangkalahatan, sa gulo sa mundo. Pinag-usapan niya at sumentro siya sa public services lamang. Yung kabuuan ng kanyang mahigit 1 oras na talumpati ay kaugnay sa public services sa ating mga kababayan. Gayon din, nais ko siyang batiin sa buong pagpapakumbaba niya sa kanyang pangatlong sona kaugnay sa pagtanggap sa pagkukulang ng kanyang administrasyon nitong nagdaang 3 taon. Ika nga may kasabihan, di ba? Ang unang hakbang sa pagresolba ng anumang problema ay pag-amin na may problema tayo kaugnay sa isang partikular na bagay. Inamin yon ng Pangulo kahapon at sinabing sisikapin niya na ipag-ibayuhin pa yung kanyang pwedeng magawa kaugnay ng mga serbisyo publiko ngayon. Kaugnay sa pagpalakpak, sino ba naman ang hindi papalakpak doon? Matagal ng problema ang bagay na yan at bilang katugunan sa panawagan ng Pangulo kaugnay sa corruption, conflict of interest at hindi tamang paggamit ng pondo, maghahain kami ng panukalang batas na ang layunin ipagbawal up to the 4th civil degree of consanguinity and affinity ang sinumang mambabatas o opisyal ng pamahalaan, nasyonal man o lokal, na maging kontraktor o supplier sa pamahalaan. Para sa akin, klarong conflict of interest yon at hindi dapat pinapahintulutan yon nang hindi mawawala yung opisinang pinangahawakan ng opisyal. Makers na involved sa mga kontratista, di ba? May binanggit na rin ang isa sa aming mga kasamahan dito kaugnay sa eksaktong bilang. Hindi ko lang alam kung ilan talaga. Pero marami tayong naririnig na gano'n kung kaya't rason para kung ang mga abogado tulad ko, halimbawa, bawal mag-exercise ng profession. Siguro naman, mas lalong dapat natin pagbawal. Dahil klarong may conflict of interest yung mga kontratista at supplier na maging parte ng pamahalaan o kung sila'y parte ng pamahalaan, magpatuloy sila sa kanilang dating negosyo. Pinapadraft ko na ngayon at naasahan namin may file namin yan. Kung hindi mamaya ay bukas dahil simpleng panukalan lang naman yan. At magiging priority bill? Isa yon sa ihiling ko na maging priority measure at masama sa LEDAC. Yun ang pangunahing pag-uusapan namin mamaya sa totoo lang. Kaya kami magkokokos. Hindi ba sinabi ko sa akin talumpati kahapon? Magtrabaho tayo. Huwag tayo magpadala sa ingay ng politika. Bahagi ng trabaho natin at tugunan yon, pero huwag tayo magpa-distract sa ingay ng politika. Pag-uusapan namin mamaya ang priority measures ng kada senador para ilalaban natin yan sa panig ng majority, minority o sino paman na maging parte at bahagi ng LEDAC o ng priority bills, hindi lamang ng pamahalaan kundi ng Kongreso din. Dahil inaasahan ko magkakaroon ng pagpupulong ang LEDAC sa hindi malayong hinaharap at ito'y tatalakayin. Pangalawang nais naming talakayin sa caucus mamaya ay kung maaari niya konsidera ng mga miyembro ng Senado na yung mga napasa na on third reading nung nagdaang Kongreso ay baka maaari tulad sa mga nagdaang Kongreso din ay wag nang padaanin pa sa butas ng karayom. Maliban na lamang kung may concern at advocacy talaga yun ng miyembro kung saan siyempre susundin naman namin ang layunin at gusto ng sino mang miyembrong nais magsalita, pabor o laban sa mga panukalang batas. Pero kung halimbawa mga local bill lang naman yon, baka naman maaaring let go na yon kung no harm, no foul naman. Para mas mapadaloy namin yung pagpasa ng mga makabuluhang panukalang batas na hindi naman gaanong kontrobersyal. Sir, sinabi din ni Presidente na yung budget bill handa niyang isole kung ang ipapasa ng Congress ay hindi naaayon sa National Expenditure Program ng administrasyon. Di bali daw maging reenacted yung budget? Oo, bawat administrasyon layunin gawin yun, pero alalahanin nyo rin. Ang panukalang budget ay nanggagaling hindi lamang sa executive pero pati sa Kongreso. Hindi naman porgit binalangkas na executive, lahat yun ay tama na.
Hindi naman porkit binalangkas na executive, lahat yun ay hindi na pwedeng baguhin at tila nakaukit na sa bato. Ang marapat at dapat baguhin dahil yung mga kalihim mismo ng Pangulo ay humihiling sa Kongreso ng dagdag o pagbabago sa kanilang budget. So siguro, kung may ganyang uri ng kautusan ng Pangulo, dapat pagsabihan din niya yung kanyang mga kalihim na kapag kami sinumite ng budget, ang DBM para sa kanilang departamento, wag na silang humirit pa. Dahil bago sila makahirit ang pagkukunan, ay ibang departamento rin. May lohika din naman at basehan yung kasabihang 2 heads, 3 heads are better than 1. Ang importante ay transparent, ang importante ay nakikita ng ating mga kababayan kung saan at bakit nga ba ginagawa ang mga partikular na bagay.